Ang buong cabin ng Airbus at Ferry 20 ng Mabuhay Air ay nabalot na isang malalim at nakakapanindig, balahibong katahimikan na tila hinihigop nito, maging ang hininga ng bawat isa sa loob. Sa harap, sa buong pagtatago ng makapal na dingding ng cockpit, si Kapitan Marco de la Cruz, 28 taong gulang, ay nakaupo sa kanyang silya. Ang kanyang matikunong katawan ay nakakontra sa bawat ugoy ng eroplano. Ang kanyang itim na buhok ay bahagyang nagulo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila isang rebultong hindi matitinag ng kahit anong sigwa. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalin. Mas matalim pa sa talim ng kutsilyo at nakatuon sa bawat detalye ng control panel na kumikinang sa dilim. Ang kanyang katabi, ang batang first officer, si Fodilid Reyes, ay halos na lalaki na ang mga mata sa matinding kaba. Ang bawat galaw niya ay tila sinisikap niyang pigilan ang sarili na hindi tuluyang mabigla at makagawa ng maling desisyon. Ang pawis ay unting namumuo sa kanyang noo at ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila nagpupumiglas sa ilalim ng kanyang balat. Engine failure. Dalawa. Ang babala ay umalinaw sa cockpit, isang sintunado, at matinis na tunog na tila nagpupunit sa katahimikan. Ang pulang ilaw ay biglang kumisilap, isang senyales ng panganib na nagpataas ng presyon sa bawat ugat ni Reyes. Ang eroplanong Boeing 737 na nasa kalagitnaan ng paligid mula Maynila patungong Cebu ay nagsimulang umalog ng bahagya, isang kakaibang alo na nagpahiyatig ng isang malubhang problema sa makina. Sa likuran, unti nang naririnig ang mga bulungan, at kasunod nito ang mga siglaw ng matinding pagkabahala mula sa mga pasahero. Ang isang ina ay mahigpit na niyakap ang kanyang anak, ang mga matatanda ay nagdarasal, at ang ilan ay tila nawalan na ng pag-asa. Ngunit si Kapitan Marco de la Cruz ay nanatiling matatag. Ang kanyang tinig ay dang nagbitaw ng utos, puno ng awtoridad, at pagiging desidido. Initiate emergency checklist. First officer, no. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig. Walang bahid ng aalilangan, tila isa siyang batong hindi matitinag ng kahit anong daluyong. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mabilis at tiyak. Ang bawat pagpindot niya sa mga switch ay may iingat at kaalaman. At hihit, Mabuhay Air 4747. We have an engine failure. Requesting immediate return to Ninoy Aquino International Airport. Runway 6. Ani Marco, sa radyo, ang kanyang boses ay malinaw at kalmado. Tila, nagsasalita lang sa isang ordinaryong uusap. Kahit pa ang buhay ng mahigit 100 pasahero ay nakasalalay sa bawat desisyon niya. Sumagot ang kanilang boses ay mabilis at puno ng aalala. Mabuhay Air 4747. Progretat. Runway 6 cleared for immediate landing. Progretat. Pumaling si Marco sa intercom. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong cabin, na tila isang anunsyo mula sa isang malalim na balon ng pagtitiwala. Mga minamahal naming pasahero, ito po ang inyong kapitan. Kami po ay nakakaranas ng minor technical issue sa isa sa aming makina. Huwag po kayong alala, in control po ang sitwasyon. Pabalik po tayo sa Ninoy Aquino International Airport para sa safety precaution. Mangyaring manatiling kalmado at sundin ang instructions ng aming flight attendants. Maraming salamat po sa inyong unawa. Ang kanyang mga salita ay tila isang balabal na nagbibigay kapanatagan sa mga puso ng mga pasahero, isang pangako na sila ay ligtas sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng tensyon, sa pagitan ng mga babala at ng matinding konsentrasyon, isang bahagi ng nakaraan ang biglang sumilay sa isipan ni Marco, isang imahe ng isang babae na may ngiti ng paghamak
at mga matang puno ng pag-iinsulto. Isang mukha na matagal na niyang sinubukan kalimutan, ngunit tila nakaukit na sa kanyang kaluluwa at ngayon ay bumalik upang muling guluhin ang kanyang isip. Ang kanyang mga mata ay saglit na kumurap, tila isang multo ang dumaan sa kanyang paningin. Pinilit niyang iwaksi ito dahil sa kritikal na sitwasyon na kanilang kinakaharap. Kailangan niyang maging ganap na nakatuon. Ngunit ang alaala ay tila isang matinding pait na unting nagpapahina sa kanyang kalooban. Iling na nakaraan buhay ni Marco bilang janitor 5 taon na ang nakakaraan 5 taon na ang nakakaraan. Ang Ninoy Aquino International Airport na ay sumisikip sa ingay at kaguluhan. Ang walang humpay na pagdating at pag-alis ng mga eroplano ay lumilikha ng isang simponya ng paglalakbay, ang mga pangarap na lumilipad at lumalapag. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga nagmamadaling pasayero, mga eleganteng flight attendants at mga opisyal na may uniforme, ay isang ani na laging tahimik na gumagala, si Marco de la Cruz, blonde 3 taong gulang. Isang janitor. Ang kanyang araw ay laging nagsisimula sa dilim bago sumikat ang araw at nagtatapos sa gabi, pagkatapos ng pagod na maglilinis ng mga terminal. Ang kanyang kasuotan ay laging luma, kupas na sa tagal ng paggamit, at ang kanyang mukha ay laging may bahid ng pagod dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ang amoy ng disinfectant at lumang basahan ay laging nakakabit sa kanya, tila isang hindi nakikitang kalat na laging humahabol. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang mga mata ay laging nakatingala sa kalangitan, sumusunod sa bawat paglipad at paglapag ng mga eroplano. Ang kanyang puso ay puno ng matinding pagnanais na makasama sa mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Gabi, pagkatapos ng kanyang mahabang trabaho, umuwi si Marcos sa kanyang maliit at masikip na silid sa Tondo, isang mahirap na komunidad sa Maynila. Ang kanyang silid ay tila isang maliit na lungga, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang silang bombilya. Sa dingding, may isang lumang larawan ng isang eroplano na kinolekta niya sa isang lumang magasin. Ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ang simbolo ng kanyang pangarap na maging isang piloto, isang pangarap na tila napakalayo at imposible para sa isang janitor na tulad niya. Isang panaginip na tila laging nakatago sa likod ng malaking hadlang ng kanyang kalagayan sa buhay. Ang kanyang pangarap na maging piloto ay tila isang bituin na nagniningning sa kalangitan. Napakaganda, ngunit napakalayo. Paano nga ba makakamit ang isang ganoong pangarap kung ang kanyang kinikita ay sapat lang para sa araw na pangangailangan at sa pagpapadala ng kaunting pera sa kanyang pamilya sa probinsya? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya ito binitawan. Sa bawat pagod na nararamdaman niya, sa bawat pagpapawis, laging may ngiting sumisilay sa kanyang mga labi, puno ng pag-asa. Sa naiya, may isang babaeng laging nagbibigay kuway sa kanyang madilim na mundo. Si Clarice Ramirez, 24 na taong gulang, isang flight attendant. Maganda, matangkad, kumpiyansa, at may bahid ng pagmamataas. Siya ang bituin ng paliparan, laging pinagpipistahan ng mata ng lahat. Ang kanyang bawat galaw ay tila naglalabas ng ningning. Sa mga mata ni Marco, si Clarice ay ang personifikasyon ng kanyang mga pangarap, isang taong matagumpay, lumilipad sa kalangitan, at malaya mula sa pagiging ordinaryo. Isang diwatang tila laging nakasakay sa mga ulap, habang siya ay laging nakayapak sa lupa. Ang kanyang uniforming puti at asul ay tila isang balabal ng pag-asa, isang paalala na mayroon pang mundo na mas malaki kaysa sa kanyang kasalukuyang kalagayan.
Isang araw, habang si Marco ay tahimik na nagpupunas ng sahig sa departure area, narinig niya ang boses ni Clarice na naglereklamo sa kanyang mga kasamahan tungkol sa isang mancha sa sahig. Grabe naman itong dumi sa sahig. Hindi ba marunong maglinis ang mga janitor dito? Ani Clarice, habang nakaturo sa isang maliit na mansa ng kape. Nakakahiya sa mga pasahero. At tubili si Marco, ngunit sa kanyang puso, nais niyang protektahan ng kanyang trabaho at ang reputasyon ng kanyang mga kasamahan. Lumapit siya ng dahan, ang kanyang mga kamay ay hawak ang kanyang basahan at sinubukang bigyan ng babala si Clarice tungkol sa basa pa na sahig. Maang Clarice, ingat po kayo. Magkulang po diyan. Baka po madulas kayo. Ani Marco, ang kanyang boses ay mahina at may bahid ng paggalang. Tumingin si Clarice sa kanya. Kasama ang kanyang grupo ng mga kasamahang flight attendants na laging nakasunod sa kanya na tila mga anino. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghamak. Tila isa siyang langgam na nagtangkang guluhin ang kanilang mundo. Ngumisi si Clarice. Isang ngiti na tila isang patalim na tumusok sa puso ni Marco. Hoy janitor, tuko sasyendo. Hindi ko kailangan ng payo mo. Alam ko ang ginagawa ko. Ang kanyang boses ay malanig, puno ng iinsulto. Umulong mang isa sa kanyang kasamahan. Si Bea, janitor. Hindi naman bagay sa flight attendant yan. Naramdaman ni Marco ang matinding kahihiyan. Ang kanyang mga pisngi ay biglang uminit. Tila may apoy na sumusunog sa kanyang kaluluwa. Lumayo siya ng tahimik, nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Ngunit sa kanyang puso, isang matinding sumpa ang kanyang binitawan. Isang araw, ipapakita ko sa inyo. Hindi ako mananatiling janitor habang buhay. Ang bawat salita ay tila isang matinding pangako sa kanyang sarili, isang apoy na nagliliyab sa kanyang kalooban. Isang gabi, mayroong isang maliit na farewell party para sa isang kasamahan sa staff lunch. Ito ang pagkakataon ni Marco. Ipunan niya ang kaunting perang kanyang kinita at bumili ng isang simpleng bukwat ng murang rosas mula sa isang tindero sa labas ng paliparan. Ang kanyang mga kamay ay naninginig sa kaba at takot habang papalapit siya kay Clarice, na nakaupo sa gitna ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na malakas na tumutugtog. Ang bawat tibok ay tila nagpapahiwatig ng isang malaking panganib. Ma'am Clarice, para po sa inyo, ani Marco, habang iniaabot ang bukwet. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Tila isang bulong sa gitna ng ingay. Tiningnan ni Clarice ang mga bulaklak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklang. Tila may isang mabahong bagay ang iniaabot sa kanya. Pagkatapos, sa harap ng lahat, ginamit niya ang kanyang kamay at marahas na itinulak ang bukwet mula sa kamay ni Marco. Ang mga rosas ay kumalat sa malamig na sahig. Ang kanilang mga talulot ay tila mga luha na dahang nalalagas. Ang buong silid ay biglang natahimik. Tila isang panandaliang pagtigil ng mundo. Ang boses ni Clarice ay malamig at puno ng matinding pag-iinsulto. Marco, tama na. Janitor, lang. Wala akong oras para sa mga tulad mo. Hindi tayo magkapareho at hindi kita magugustuhan. Ang kanyang mga salita ay tila mga kutsilong tumusok sa puso ni Marco. Ang bawat salita ay tila nagpapahina sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng mga salita ni Clarice, ang buong silid ay biglang napuno ng malakas na tawanan. Ang mga kasamahan ni Clarice, pati na rin ang ibang staff, ay nagtawanan. Tila isa siyang payaso na nagbigay ng isang nakakatawang palabas. Ang bawat tawa
ay tila isang batong ibinabato sa kanya. Ang bawat tawa ay tila nagpapahina sa kanyang pagkatao. Nanatili si Marco sa kanyang kinatatayuan, tila isang rebolto. Ang kanyang puso ay tila nawasak. Ang sakit ay mas matindi pa sa pisikal na sakit. Ang kahihiyan ay mas matindi pa sa anumang pwedeng maramdaman. Tumalikod siya at tumakbo, hindi na nagtangkang lumingon pa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang puso ay puno ng matinding sakit. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot. Isang pagtakas mula sa isang mundo na ayaw siyang tanggapin. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na silid sa tondo, ang mga mainit na luha ay walang humpay na umagos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa kanyang kaluluwa. Ang bawat patak ay tila nagpapahiwatig ng matinding sakit na kanyang nararamdaman. Ang sakit at kahihiyan ay hindi nagpatumba kay Marco. Bagkus ay naging apoy na nagliyab sa kanyang kalooban. Isang apoy na nagtulak sa kanya na baguhin ang kanyang kapalaran. Tiningnan niya ang larawan ng lumang eroplano sa dingding. Kinuyom ang kanyang kamao. At buong desisyong ipinangako sa sarili na hindi na siya papayag na tratuhin ng ganito. Hindi na ako magiging ganito. Hindi na. Ang bawat salita ay tila isang panata. Isang pangako sa kanyang sarili na siya ay magbabago. Ang sakit ay nagbigay ng lakas. Ang kahihiyan ay naging inspirasyon. Ito ang simula ng isang pagbabago. Isang pagbabago na magdadala sa kanya sa mga ulap, malayo sa lupa. Kinabukasan, hindi na nagpakita si Marcos sa Ninoy Aquino International Airport. Ang pamilyar na amoy ng kape, jetful, at disinfectant na matagal nang naging bahagi ng kanyang araw ay iniwan na niya, kasama ang lahat ng pait at kahihiyan. Sa halip na magsuot ng kanyang kupas na uniforme ng janitor, nagsuot siya ng isang lumang shirt at pantalon, at maaga pa ay umalis na sa kanyang maliit na silid sa tondo. Ang kaunting ipon niya na pinaghirapan niya sa loob ng ilang buwan ay nakatago sa kanyang bulsa, tila isang munting hiyas na may dalang malaking pag-asa. Ito ang tikit niya patungo sa isang bagong simula, isang pagtakas mula sa nakaraang tila isang bangungo. Ang paglalakbay patungong Batangas ay mahaba at maalikabok. Sumakay siya sa isang lumang provincial bus na puno ng mga pasahirong may kanyang kwento at patutunguhan. Habang papalayo ang bus sa magulong kalye ng Maynila, unting nagbago ang tanawin mula sa matataas sa gusali at siksikang trapiko hanggang sa malawak na bukirin, berdeng kabundukan, at mga bahay, kubo. Ang simoy ng hangin ay naging mas presko, at ang ingay ng lungsod ay napalitan ng awit ng mga ibon at ang huni ng mga insekto. Sa bawat paggulong ng bus, tila may bahagi ng nakaan ni Marco ang unting bumibitaw. Nag-iiwan ng puwang para sa isang bagong Marco. Tinitingnan niya ang labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, ngunit may bahid din ng pangamba. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya, ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi na siya babalik sa kanyang dating buhay. Ang Batangas Aviation Academy ay mas maliit kaysa sa inaasahan niya. Hindi ito ang magarbong paaralan na nakikita niya sa mga pelikula, ngunit isang simpleng gusali na may ilang maliliit na hangars at isang training runway sa likod. Ang hangin ay amoy damo at lupa, kasama ang bahagyang amoy ng jet fuel. Sa pagitan ng mga halaman at ang maliliit na silid-aralan, mayroong isang aura ng pag-aaral at pag-asa. Tanong si Marco, at natagpuan niya ang tanggapan ng tagapamahala.
Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang kalooban ay matatag. Ano po ang maipaglilingkod ko? Iyo. Tanong ng isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. Ikinuwento ni Marco ang kanyang sitwasyon, ang kanyang pangarap na maging piloto, ang kanyang kakulangan sa pinansyal, at ang kanyang matinding pagnanais na matuto. Humingi siya ng kahit anong trabaho, kahit na ano, basta't mapalapit siya sa kanyang pangarap. Ay tanong trabaho po. Maang. Gusto ko lang po talaga makapag-aral. Hindi po ako magiging pabigat. Ang matandang babae, si Aling Pilar, ang tagapamahala ng akademi, ay nakita ang ningas sa mga mata ni Marco. Paggaman, isang janitor, ang kanyang dating trabaho, nakita niya ang dedikasyon at sinseridad nito. Pinigyan niya si Marco ng pagkakataong maging utility staff ng akademya. Ang trabaho ay mahirap, ngunit hindi ito ininda ni Marco. Nagiging walis siya, naglalampaso ng sahig sa mga silid, aralan at opisina, naglilinis ng mga banyo, nagkakarga ng mga gamit sa hangars, at minsan ay tumutulong din sa pag-aayos ng mga maliliit na sira sa mga training aircraft. Ngunit, ang pinakapaborito niyang trabaho ay ang paglilinis ng mga buong cockpit ng mga lumang flight simulators. Doon, habang pinupunasan niya ang bawat switch at button, pinapangarap niya ang araw na siya mismo ang uupo sa sila ng piloto at pipindutin ng mga ito ng may kaalaman at kumpiyansa. Sa tuwing nagpapahinga siya mula sa kanyang mga trabaho o pagkatapos ng kanyang shift, laging may oras si Marco para sa pag-aaral. Liin siyang nakikinig sa labas ng mga silid, aralan, iniintindi ang bawat salita ng mga instruktor tungkol sa aerodynamics, flight regulations at aircraft mechanics. Ang kanyang utak ay tila isang espongha, sumisiksik ng bawat impormasyon. Sa lumang library ng akademya, nagbabasa siya ng mga lumang libro, mga textbook na minsan ay hindi na ginagamit, at doon niya pinanday ang kanyang kaalaman. Ang mga pahina ng libro ay tila mga bintana na nagbubukas sa isang bagong mundo. Bukod pa rito, aaral din siya ng English na mahalaga para sa aviation sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga lumang pahayagan. Sa bawat bagong salita, sa bawat bagong konsepto, nararamdaman niya ang unti-unting paglapit ng kanyang pangarap. Ang sipag mo, Marco, sigurado akong aangat ka sa buhay. Ani Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa tapat ng akademya. Sa tuwing kakain si Marco ng kanyang murang pagkain. Ang mga salitang ito, bagaman simple, ay nagbigay ng malaking lakas kay Marco. Ang kabaitan at pag-asa ng mga tao sa Batangas ay tila isang balm para sa kanyang sugatang puso. Isang hapon, habang abala si Marco sa paglilinis ng isang lumang flight simulator na matagal nang hindi ginagamit at nakatago sa isang sulok ng hangal, may isang anino ang nagpakita sa likod niya. Ang simulator ay gawa sa lumang bakal at ang mga upuan ay punit na. Ngunit para kay Marco, ito ay isang sasakyang pangalangaang puno ng mga posibilidad. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan niya ang bawat dial, bawat switch, at bawat display sa panel. Dahan niyang hinawakan ng karato. Pinangarap na siya ay lumilipad sa kalangitan. Anak, ano ang ginagawa mo diyan? Isang malalim at makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw sa likod niya. Nagulat si Marco. Agad siyang humarap. Ang kanyang puso ay kumakaba. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may mapupulang pisngi, kumikinang na mga mata, at isang uniforme ng piloto na may 3 dintong bar sa kanyang balikat. Ito si Kapitan
Eduardo Edu Gonzalez, isang alamat sa Philippine Airlines, na ngayon ay isa ng pinagkakatiwalaang instruktor sa akademya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng kabaitan. Kapitan, nililinis ko lang po, ani Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Akala niya ay papagalitan siya dahil sa paggamit ng simulator. Nililinis. Nakita kong hinawakan mo ang mga controls, ani Kapitan Edu. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may otoridad. Marunong ka ba ng kahit anong tungkol sa pagpapalipad ng eroplano? Sa tanong na yon, tila nabuhayan si Marco. Sa kabila ng kanyang takot, nakita niya ang pagkakataong ito upang ibahagi ang kanyang pangarap. Ikinuwento niya ang lahat, ang kanyang buhay bilang janitor sa NAIA, ang kanyang paghanga sa mga eroplano, ang kanyang matinding pagnanais na maging piloto, at ang kanyang kakulangan sa pera. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang inilalahad niya ang kanyang kwento. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at desperasyon. Tahimik na nakinig si Kapitan Edu. Hindi niya pinutol ang kwento ni Marco, bagkus ay pinanood niya ang bawat galaw ng kanyang mga mata, bawat ekspresyon ng kanyang mukha. Nakita niya ang apoy na nagliliyab sa kalooban ni Marco, ang matinding pagnanais, ang dedikasyon, at ang walang hanggang pag-asa. Sa loob ng kanyang mahabang karanasan bilang piloto at instruktor, alam ni Kapitan Edu na ang tunay na talento ay hindi lamang nakikita sa mga mayaman o sa mga may koneksyon, kundi sa mga may puso at determinasyon. Marco, ani Kapitan Edu, ang kanyang boses ay naging mas malambing. Gusto mong matuto? Opo, Kapitan. Higit pa sa lahat, ngumiti si Kapitan Edu. Kung gayon, tutulungan kita. Mula noon, nagbago ang buhay ni Marco. Si Kapitan Edu ay naging kanyang mentor, kanyang gabay, at kanyang ikalawang ama. Sa kanyang libreng oras, itinatabi ni Kapitan Edu ang kanyang personal na oras para turuan si Marco. Tinuruan niya ito ng basic flight theory. Ipinaliwanag ang mga komplikadong konsepto ng aerodynamics sa simpleng paraan at binigyan siya ng mga libreng materyales sa pag-aaral. Hindi lang yon, pinayagan din niya si Marco na sumama sa mga observation flights, mga training flights kung saan siya ay nakaupo sa likuran, pinapanood ang bawat galaw ng instruktor at ng estudyante, direktang nakikinig sa mga komunikasyon sa at nararamdaman ng bawat pag-angat at pagbaba ng eroplano. Si Marco ay naging isang special student, isang taong natututo ng walang bayad, ngunit may higit na dedikasyon kaysa sa sinuman. Ang bawat paglipad ay tila isang panibagong pahina sa kanyang aklat ng pag-aaral. Bawat sandali sa hangin ay isang yaman ng kaalaman. Sa loob ng mga sumunod na buwan, si Marco ay naging dangmulto ng akademya. Laging naroroon, laging nag-aaral, naging may dalang walis sa isang kamay at libro sa isa pa. Nagtatrabaho siya ng walang pagod. At pagkatapos ay nag-aaral hanggang hating gabi. Ang kanyang mga mata ay laging may bahid ng pagod. Ngunit ang kanyang kalooban ay puno ng pag-asa. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pag-unlad. Ang ibang mga estudyante ng piloto, na halos lahat ay galing sa mayayamang pamilya, ay madalas siyang kansyawan at insultuhin. Sila ay laging nakasuot ng mga mamahaling damit, may mga bagong gadgets at laging may mga kotse na naghihintay sa kanila. Hoy, janitor, balik ka na lang sa paglilinis. Hindi mo naman makukuha ang lisensya, ani isang estudyante, si Miguel, na laging nakatawa ng malakas kasama ang kanyang barkada. Ang pangarap mong maging piloto, pangarap lang yan. Sa halip na mag-aral, dapat naglilinis ka ng banyo namin. Oo nga, Marco,
Hindi naman. Para sa mga tulad mo ang paglipad. Dagdag pa ng isa. Si Denise, na may ngiti ng paghamak. Mas bagay sa iyo ang abot ng kape. Sa bawat iinsulto, yumuyuko lamang si Marco. Hindi siya sumasagot, hindi siya nakikipagtalo. Ngunit sa bawat pagyuko niya, lalong tumitibay ang kanyang kalooban. Ang bawat salita ng paghamak ay naging gasolina na nagpaapoy sa kanyang determinasyon. Sa kanyang puso, laging may isang tinig na nagsasabi, maghintay lang kayo. Isang araw, ipapakita ko sa inyo. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok. Kakulangan sa tulog dahil sa kanyang mahabang trabaho at pag-aaral. Kakulangan sa pinansyal, kailangan niyang magtipid sa lahat ng bagay, kahit sa pagkain. Upang makabili ng mga libro at kagamitan sa pag-aaral, nagtrabaho siya ng iba't ibang uri ng odd jobs sa bayan, tumulong sa mga mangingisda sa pagbababa ng huli, naghatid ng mga gulay sa palengke, naglinis ng mga kotse ng mga kapitbahay. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Ang pressure sa pag-aaral ay napakalaki. Kailangan niyang habulin ang mga kaalaman na matagal nang natutunan ng kanyang mga kasamahan. Maraming beses na gusto na niyang sumuko, ngunit sa tuwing naiisip niya ang mukha ni Clarice, ang paghamak sa kanyang mga mata, ang alaala ng mga rosas na nakakalat sa sahig, lalong lumalakas ang kanyang loob. Pagkatapos ng ilang buwan ng walang humpay na pagtatrabaho at pag-aaral, isang gintong oportunidad ang dumating. Nagbukas ang Batangas Aviation Academy ng isang scholarship program na tinatawag na Wings of Hope. Ito ay para sa mga kabataang mahirap, ngunit may natatanging potensyal at matinding determinasyon. Para kay Marco, ito ay tila isang panaginip na nagkatotoo. Agad na inirekomenda ni Kapitan Edu si Marco. Siya ang pinakamapagaling na estudyante na nakita ko, kahit na wala siyang formal na edukasyon. Ang kanyang dedikasyon ay walang kapantay. Sumailalim si Marco sa mga mahigpit na pagsusulit mula sa written exams, practical assessments, hanggang sa mga interview. Sa bawat bahagi ng pagsusulit, nagpakita siya ng matibay na kaalaman at nagliliyab na pagnanas. Ang kanyang mga sagot ay puno ng kaalaman na kanyang pinaghirapan, hindi lamang sa mga libro, kundi pati na rin sa kanyang aktwal na pagmamasid sa loob ng mga eroplano at sa kanyang pakikinig kay Kapitanel. Tinalo niya ang 12 ng mga aplikandeng mayayaman at may mga koneksyon dahil sa kanyang tunay na galing at matinding pagmamahal sa paghihitad. Sa huli, siya ang napili. Ang seremonya ng pagkakaloob ng scholarship ay ginanap sa Main Hall ng akademya. Naroroon ang mga opisyales, ang akademya, ang mga magulang ng mga estudyante, at ang mga kapwa-estudyante. Si Marco, na nakasuot ng kanyang pinakamalinis, ngunit lumang damit, ay nakatayo sa plataporma ng kanyang mga mata ay puno ng luha nang tawagin ang kanyang pangalan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang siya ay kinikilala, na ang kanyang halaga ay nakikita. Ang papel ng scholarship sa kanyang kamay ay tila isang kasunduan na binubuksan ang pinto patungo sa kanyang pangarap. Ito ang unang hakbang sa pagtupad ng kanyang pangako sa sarili. Sa ilalim ng malalim na pagtuturo ni Kapitan Edu at sa kanyang walang humpay na pagsisikap, dumating ang araw ng kanyang train by solo routine. Ang maliit na training aircraft, isang Cessna 170 ay naghihintay sa runway. Ang kanyang puso ay kumakaba, ngunit ang kanyang mga kamay ay matatag. Sinuri niya ang bawat bahagi ng eroplano, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye, ang kanyang isip ay lumilipad na sa kalangitan. Pwede, Marco,
Ani Kapitan. Ado, sa radyo, ang kanyang boses ay puno ng pagtitiwala. Ready, Kapitan. Tugon ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba at tuwa. Dahan niyang itinulak ang throttle. Ang ingay ng makina ay umalingaw-ngaw at ang eroplano ay nagsimulang gumulong sa runway. Sa bawat paggulong, nararamdaman niya ang unting pagtaas ng bilis. Pagkatapos, isang banayad na paghila sa control stick at biglang, ang gulong ay lumipad sa lupa. Ang eroplano ay kumangat sa himpapawid. Ang pakiramdam ng paglipad sa kalangitan ng Batangas ay walang kapantay. Sa ibaba, nakikita niya ang mga berdeng bukilin, ang asul na dagat, at ang maliliit na bahay na tila mga tudok. Ang mga ulap ay nasa kanyang tabi, malapit ng mahawakan. Ang simoy ng hangin ay pumapasok sa kanyang bintana, tila bumubulong ng mga kwento ng kalayaan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, at lahat ng pagod na kanyang naranasan ay tila naglaho, na parang bula. Wala na siyang nararamdaman, kundi kalayaan, at walang hanggang kaligayahan. Siya ay lumilipad. Sa wakas ay lumilipad na siya. Salamat, Kapitan. Salamat sa lahat, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng pait at kahihiyan, kundi luha ng tagumpay at ng pag-asa. Ang dating janitor, na minsan ay nasa lupa lamang, ay ngayon ay nasa itaas, lumilipad sa kalangitan. Ang kanyang mga pangarap ay natupad na. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat sa taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumipad. Ito ang tunay na simulan ng kanyang bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa at paglipad. 5 taon. 5 taon ang lumipas mula ng lisanin ni Marco de la Cruz Ninoy Aquino International Airport. Bit-bit ang durug. Durug na pangarap. Tanging ang pait ng kahihiyan ang nagsilbing gasolina sa kanyang naglalagablab na determinasyon. Ngayon, ang batang janitor na minsang yumuko sa mga iinsulto ay nagbabalik, hindi bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang isang kumikinang na bituin sa kalangitan. Siya si Kapitan Marco de la Cruz, ang pilot in command, ang pinakamataas na awtoridad sa loob ng eroplano, ang taong nagtatanga ng buhay ng daang pasahero sa kanyang mga kamay. Ang kanyang karera ay tila isang mabilis na paglipad patungo sa tuktok. Walang humpay na pag-aaral, libong oras ng paglipad, at walang katapusang pagsasalay sa ilalim ng gabay ni Kapitan Ed Gonzales. Ang lahat ng ito ay nagbunga. Ang bawat pahina ng libro, bawat oras sa flight simulator, at bawat sandali sa aktwal na cockpit ay kanyang siliksit, pinanday ang kanyang kaalaman at kasanayan hanggang sa maging perpekto. Ang mga mahigpit na pagsusulit para maging isang kapitan ay kanyang nalampasan ng walang kahirap. Hindi dahil sa suwerte, kundi dahil sa purong talento at dedikasyon. Sa edad na 28 taong gulang, si Marco ay isa na sa mga pinakabatang kapitan ng mabuhay isang bagay na pinakamalaki niyang ipinagmamalaki. Ang kanyang uniforme, na dati ay isang simbolo ng inggit at paghanga sa iba, ay ngayon ay kanyang isinusuot ng may karangalan at kumpiyansa. Ang 4 na gintong bar sa kanyang balikat ay hindi lamang simbolo ng kanyang langgo, kundi pati na rin ang bawat pagod, bawat luha, at bawat iinsulto na kanyang naranasan. Ang buhay niya ay malayo na sa dati. Hindi na siya nakatira sa maliit at masikip na silid sa Tondo. Mayroon na siyang sariling apartment sa isang maayos na lugar sa Ciudad Simple. Ngunit malinis, maaliwalas, at pinakamahalaga
ay sa kanya. Hindi ito marangya, walang mamahaling gamit o magagarbong dekorasyon. Ang kanyang mga dingding ay pinalamutian ng mga litrato ng iba't ibang uri ng eroplano, at sa isang sulok ay nakatayo ang isang maliit na bookshelf na puno ng mga aklat sa aviation, na ngayon ay kanyang binabasa hindi upang matuto, kundi upang mapatuloy sa pagpapahusay. Mayroon din siyang isang singbeng sasakyan, hindi isang luho, kundi isang pangangailangan para sa kanyang trabaho. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kapayapaan at pagmamalaki na kanyang nararamdaman sa bawat paggising niya sa umaga. Hindi ito pagmamalaki sa kayamanan, kundi sa sarili, ang tiwala sa kanyang kakayahan, ang karangalan sa kanyang pinagdaanan, at ang kumpiyansa na siya ay may sariling halaga. Sa tuwing nakatingin siya sa salamin, nakikita niya hindi lamang ang kapitan na kanyang pinangarap, kundi pati na rin ang janitor na minsang nanaginip. Ang mga alaala ng nakaraan ay hindi niya ikinahihiya, bagkus ito ang nagsilbing pundasyon ng kanyang pagiging matatag. Ang bawat pagsubok ay naging aral, at ang bawat sakit ay naging lakas. Siya ay nananatiling mapagkumbaba, hindi nalilimutan ang kanyang pinagmulan, at laging nagpapasalamat sa bawat taong tumulong sa kanya. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa kung anong marating mo, kundi sa kung paano ka umabot doon. Madalas niyang bulong sa kanyang sarili. Isang umaga, ang kalangitan ay malinaw at bughaw, tila isang pangako ng isang maaliwalas na paglalakbay. Si Kapitan Marco de la Cruz ay itinalaga bilang pilot in command para sa mabuhay Airfoot 214, ang kanyang rutang Manila patungong Singapore. Maaga siyang dumating sa paliparan, ang kanyang uniforme ay plansado ng maayos, at ang kanyang mga mata ay matalas at alerto. Habang naglalakad siya sa koridor, binabati siya ng mga kasamahang piloto at ground staff. Ang bawat pagbati ay puno ng paggalang at pagha. Ngumiti lamang si Marco, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at profesional. Ngunit sa loob ay mayroon siyang matinding pagtitiwala sa sarili. Sa loob ng buong cockpit, ang kanyang mga daliri ay dahang lumipad sa mga komplikadong instrumento. Sinuri ang bawat sistema at inihanda ang eroplano para sa paglipad. Ang ingay ng mga switch, ang ilaw ng mga display, at ang boses ng sa kanyang headset ay tila isang pamilyar na himig. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang kaharian, at siya ang hari nito. Ang kanyang katabi, ang batang first officer na si Fumark Santos, ay nakatitig sa kanya ng may paghanga, sinusundan ang bawat galaw niya. Kapitan, handa na po tayo, ani Fumark, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Magaling, tugon ni Marco, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa control panel. Tinitiyak na walang anuman ang makalulusot sa kanyang pagsisiyasat. Ilang sandali bago ang takdang oras ng paglipad. Ayon sa protocol, ang team ng flight attendants ay dumating sa cockpit upang magpakilala sa kapitan. Ito ay isang routine na nagaganap sa bawat flight, isang paraan upang maging pamilyar ang buong crew sa isa't isa, lalo na ang mga bago pa lang. Pinuksan ang pinto ng cockpit, at ang pamilyar na ingay mula sa cabin ay biglang pumasok sa kanilang tahimik na mundo. Ang unang pumasok ay isang babaeng matangkad at elegante, ang kanyang uniformeng puti at asul ay tila hinubog para sa kanya. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at mayroon siyang profesional na ngiti sa kanyang mga labi, ngunit may bahid ng pagka-ilang. Siya ang lead flight attendant. Good morning, Captain. Ako po si Clarice Ramirez, ang inyong lead flight attendant para sa flight na ito.
aninang babae. Ang kanyang boses ay malinaw at may bahid ng awtoridad. Sanay sa pagbibigay ng utos sa kanyang mga kasamangan. Pumaling siya kay Marco at iniabot ang kanyang kamay para sa isang formal na pagbati. Ang kanyang mga mata ay tila nagpapahiwatig ng pagiging propesyonal. Sa mga sandaling iyon, hindi siya agad nakilala ni Clarice. Maraming piloto ang kanyang nakakasalamu araw, at ang mga mukha ay tila lumalabo sa kanyang isipan. Nakita niya lamang ang isang batang kapitan na may matatalas na mata at isang kalmadong ekspresyon. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may isang kakaibang pakiramdamang biglang bumalot kay Clarice. Ang ngiti niya ay bahagyang kumupas. Ang mga mata ni Marco ay kalmado, walang bahid ng galit o puot. Ngunit may isang bagay sa mga ito, isang kakaibang titig. Tila nagtatago ng isang lihin na nagpakaba sa kanyang puso. Hindi ito ang tipo ng titig na may pagnanais o paghanga, kundi isang titig na tila nagmamanman, nagbabasa. Habang nakatitig si Marco sa kanya, isang matamis na alaala ang biglang bumalik kay Clarice. Ang mga mata, ang hugis ng mukha, ang mapusyo na kutis, ang ngayon ay mas pinanday ng sikat ng araw at ng karanasan. Igas siyang nanlanhid. Nagtatago ba ang kanyang utak o ito ba ay isang masamang panaginip? Marco. Bulong ni Clarice. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Tila isang hangin na dumaan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mukha ay unting namutla. Tila isang bulaklak na nawawalan ng kulay. Nagtatago ba ang kanyang utak sa nakaraan? Hindi ito pwedeng mangyari. Ang janitor na yon, ang lalaking kanyang minamaliit, ang lalaking kanyang ininsulto sa harap ng maraming tao, siya ba ang kapitan na ito? Ang mga nakaraang kaganapan ay tila isang malaking alon na bumalik at bumaha sa kanyang isipan. Ang mukha ni Marco, ang kanyang mga mata na puno ng sakit habang ang mga rosas ay nakakalat sa sahig, ang malakas na tawanan ng mga kasamahan niya, at ang kanyang sariling malamig at puno ng iinsultong mga salita. Senator, ka lang. Wala akong oras para sa mga tulad mo. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumalik at pumalo sa kanyang ulo. Si Marco, sa kabilang banda, ay nanatiling kalmado. Walang bakas ng galit o puot sa kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay ganap na propesyonal. Tila walang nakaraan sa pagitan nila. Welcome aboard, Flight Attendant Ramirez, ani Marco. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, puno ng awtoridad. Please answer o safety protocols are followed. We have a scheduled departure in 20 minutes. Ang kanyang mga salita ay simpleng utos, walang halong emosyon, isang paalala ng kanyang posisyon. Pilit nang mamiti si Clarice, isang ngiti na halos hindi na lumabas sa kanyang mga labi, isang ngiti na puno ng pait at kahiyan. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang bumaling siya sa kanyang mga kasamahan. Okay, Tian. Back to our positions. Habang lumalabas sila ng cockpit, naramdaman ni Clarice na tila umiikot ang kanyang mundo. Ang ingay ng cabin, ang mga ngiti ng mga pasahero, ang lahat ay tila lumalabo sa kanyang paningin. Ang taong kanyang minsang kinamuhian at ininsulto sa harap ng lahat ay ngayon ang kapitan ng kanyang flight. Ang taong kanyang tinawag na janitor ay ngayon ang nagtatanga ng kanyang buhay. Ang imahe ng mga rosas na nakakalat sa sahig ay tila bumalik at umalingaw sa kanyang isipan, kasama ang bawat tawa ng pangungutya. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Gaano nga ba siya ka? Babaw? Gaano nga ba siya ka? Tanga na hindi niya nakita ang tunay
na halaga ng lalaking iyon. Ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang, isang panghihinayang na tila isang malalim na sugat na biglang bumuka. Ang buong paglipad patungong Singapore ay tila isang mahabang bangungot para kay Clarice. Sa kabila ng kanyang profesionalismo, ang kanyang kalooban ay puno ng ligalig at matinding kaba. Bawat pagbukas ng pinto ng cockpit, bawat paglalakad ni Kapitan Marco sa cabin para sa routine check ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Laging niyang iniiwasan ng mga mata ni Marco. Nagtatago sa likod ng kanyang mga kasamahan o nagkunwaring abala sa pakikipag-usap sa mga pasahero. Ang bawat ngiti niya sa mga pasahero ay pilit. Ang bawat galaw niya ay tila nakaplano upang hindi niya maipakita ang matinding gulo sa kanyang kalooban. Pero sa kabila ng lahat, nanatiling professional si Marco. Wala siyang ginawa upang pahirapan si Clarice. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa kanyang trabaho bilang kapitan, ang pagtiyak sa kaligtasan ng eroplano at ng lahat ng nakasakay. Ang kanyang boses sa intercom ay laging kalmado at nagbibigay tiwala. Ang kanyang presensya ay nagbibigay kapanatagan. Alam niyang naroroon si Clarice at alam niyang alam ni Clarice na naroroon siya. Ngunit ang kanyang puso ay hindi na gumagalaw sa galit o kuot. Ang nakaraan ay nakaraan na, at ang kasalukuyan ay mas mahalaga. Gayunpaman, ang pagmamasid ni Marco kay Clarice ay walang emosyon. Napansin niya ang pagkabalisa nito, ang pilit nitong ngiti, at ang patuloy nitong pag-iwas. Ngunit wala siyang ginawa upang guluhin pa ito. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng nakikita ko ang pinagdaanan mo. Ngunit hindi ko ito gagawing dahilan upang gumanti. Hindi na niya kailangan pang patunayan ang kanyang sarili. Ang kanyang uniforme, ang kanyang posisyon, at ang kanyang presensya mismo ay sapat na. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, halos nakakasakal. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan, kundi ng mga hindi nabibigkas na salita, ng mga nakatagong damdamin, at ng isang masalimuot na nakaraan. Sa bawat oras, palumilipad ang eroplano. Lalong naramdaman ni Clarice ang bigat ng kanyang pagsisisi. Tiningnan ni Clarice si Marco, nang palihim sa tuwing may pagkakataon. Ang dating janitor na may bahid ng pagod sa kanyang mukha, at laging nakayuko, ay ngayon ay isang matatag at kumpiyansang kapitan. Ang kanyang tindig ay diretsyo, ang kanyang mga utos ay malinaw, at ang kanyang aura ay puno ng paggalang. Hindi lamang ang kanyang posisyon ang nagbago, kundi pati na rin ang kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga at asa, ay ngayon ay puno ng kaalaman at karunungan. Ang kanyang boses, na dati ay halos hindi marinig, ay ngayon ay nagtatanga ng awtoridad. Napagtanto ni Clarice na ang pagbabago ni Marco ay hindi lamang sa labas, kundi pati na rin sa loob. Ang lalaking ito ay pinanday ng pagsugok at lumabas na mas malakas, mas matalino, at mas may tiwala sa sarili. Hindi na siya ang janitor na kanyang ininsulto. Siya ay Kapitan Marco de la Cruz, at ang bawat salita ng paghamak na kanyang binitawan ay tila bumabalik upang bumuntot sa kanya. Nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay ay naninginig habang nagbibigay siya ng mga inumin sa mga pasahero. Ang kanyang isip ay lumilipad. Sinisisi ang kanyang sarili sa pagkabulag sa tunay na halaga ng isang tao. Ang mabuhay Airfoot Q14 ay ligtas na nakalapag sa Changi International Airport ng Singapore. Ang dambuhalang makina ay dahang huminto sa pag-ungol, at ang mga pasahero na tila binigyan ng bagong buhay matapos ang 4 na oras na paglipad
ay sabik na nagmamadaling lumabas sa eroplano, bitbit ang kanilang mga dala, at mga pangarap ng paglalakbay. Ang ingay ng mga gulong ng maleta, ang huni ng mga boses, at ang halakhakan ng mga bata ay unting lumayo, naiiwan ang buong cabin sa isang kakaibang katahimikan. Ang init ng air conditioner ay tila nagpaparamdam ng lamig sa balat, isang matinding kaibahan sa mainit na pakiramdam ng pagkabahala na bumabalot sa puso ni Clarice Ramirez. Si Clarice, na abala sa pagtulong sa kanyang mga kasamahan sa pag-aayos ng cabin at paghahanda ng flight report, ay nararamdaman ng bawat pagtibok ng kanyang puso na tila isang martilyo na humahambas sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanininig habang inilalagay niya ang mga magazine sa compartment. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa pintuan ng cockpit. Ang nakaraan ay tila isang malaking alon na muling bumabalik. Nagpapaalala sa kanya ng mga salitang kanyang binitawan, ng mga nising kanyang ibinigay, at ng kahihiyan na kanyang idinulot sa isang taong ngayon ay nagtatanga ng mas mataas na posisyon kaysa sa kanya. Ang amoy ng jet fuel at disinfectant na matagal nang naging pamilyar sa kanya, ay ngayon ay tila nagpapahirap sa kanyang paghinga. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng cockpit. Bawat ikot ng hawakan ay tila isang senyales ng pagdating ng isang hukom. Lumabas si Kapitan Marco de la Cruz. Ang kanyang uniforme ay plansado pa rin. Ang kanyang tindig ay diretso at ang kanyang mukha ay kalmado. Tila walang bahid ng anumang alalahanin sa kabila ng kanyang kritikal na desisyon sa unang flight. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ay ngayon ay puno ng walang emosyon na profesionalismo. Ang presensya niya ay tila bumubuo ng isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila. Isang hadlang na binubuo ng nakaang sakit at kasalukuyang awtoridad. Nang makita si Marco, naramdaman ni Clarice ang matinding kaba. Ang kanyang buong katawan ay tila nanlanig, at ang kanyang mga labi ay halos hindi na niya maigalaw. Alam niyang ito na ang tamang oras, ang isang pagkakataon upang harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang bawat salitang kanyang ininsulto kay Marco ay tila bumabalik sa kanya, nagpaparamdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Ang pangarap niyang maging isang flight attendant, ang karangalan niyang lumilipad sa kalangitan, ay tila walang kabuluhan kung ang kanyang puso ay puno ng ganitong pagsisisi. Pinilit niyang kumuha ng lakas mula sa kanyang kalooban. Ang bawat hininga ay tila isang huling pagtatangka na humingi ng kapatawaran. Lumapit siya kay Marco. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Nang makalapit siya, dahan siyang yumukod. Isang malalim na pagyuko na nagpapakita ng matinding pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig. Tila umaasa na ang lupa na lamang ang lumamon sa kanya. Captain de la Cruz, ang kanyang boses ay nanininig, halos hindi na marinig, tila isang bulong na hinahabol ng hangin. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Gusto ko lang po humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo noon. Ang kanyang mga mata ay unting napuno ng luha. Ang bawat patak ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang pagsisisi. Ang tanga ko po. Hindi ko po nakita ang halaga niyo. Sobra po akong nagsisisi. Ang kanyang mga salita ay puno ng matinding sakit, isang sakit na matagal na niyang dinadala, isang sakit na ngayon ay handa na niyang ilabas. Hindi lamang ito isang simpleng paghingi ng tawad, ito ay isang amin sa kanyang pagkakamali, isang pagtanggap sa kanyang pagiging kulang. Ang kanyang mga kamay ay magkasama,
Tila nagdarasal, umaasa sa awa at uunawa ng lalaking kanyang ininsulto. Pinagmamasdan lamang ni Marco si Clarice. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, walang bahid ng galit, o kahit na ng isang ngiti ng pagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na unawa. Tila naiintindihan niya ang bigat ng damdamin na dinadala ni Clarice. Wala siyang tugon sa mga salita ni Clarice. Sa loob ng ilang sandali, tila binibigyan niya ng espasyo ang babae upang ilabas ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa anumang tunog. Isang katahimikan na sumisiksip sa lahat ng emosyon. Dahan siyang tumango. Isang simpleng galaw na nagpahiwatig ng kanyang pagtanggap. Ang kanyang titig ay hindi na nakatingin sa janitor na kanyang ininsulto, kundi sa isang taong nagmamakaawa at sa kanyang puso, walang na siyang nararamdamang galit. Tanggap ko ang iyong paghingi ng tawag, Clarice. Ali Marco. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit malinaw. Tila isang hangin na humahaplos sa puso ni Clarice. Ang bawat salita ay tila nagpaparamdam ng kapayapaan sa kalooban ni Clarice. Pero sa totoo lang, matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Ang kanyang mga mata ay saglit na napatingin sa labas ng bintana. Tila inaalala ang kanyang pinagdaanan. At kung hindi dahil sa pagtanggi mo noon, siguro hindi ko nakita ang lakas at determinasyon na kailangan ko para abutin ang pangarap ko. Ang mga salita ni Marco ay tila isang balabal na bumabalot sa kalooban ni Clarice, nagpaparamdam ng kapatawaran. Ngunit sa bawat salita, lalong naintindihan ni Clarice ang lalim ng karakter ni Marco. Ang pagtanggi ni Marco noon ay hindi lamang isang sugat, kundi isang catalyst, isang pampasigla. Ito ay hindi lamang isang masamang alaala, kundi isang aral. Ipinaliwanag ni Marco na ang sakit at kahihiyan na kanyang naranasan noon ay naging pinakamalakas na panggatong, nagtulak sa kanya na magtrabaho nang walang pagod. Hindi ito isang pangit na peklat, Clarice, ani Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapan. Ito ay isang tanda na nagpapaalala sa akin ng aking paglalakbay, kung paano ko ito nalampasan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, tila nagpapakita ng isang malaking paglalakbay na kanyang nalampasan. Bawat iinsulto, bawat paghamak, ay naging bawat hakbang ko paakyat. Sa bawat pagluha ko noon, bawat patak ay naging patak ng determinasyon na hindi ako mananatiling nasa ibaba. Ito ang nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy, na patunayan hindi sa iba, kundi sa sarili ko, na mayroon akong halaga. Nang marinig ni Clarice ang mga salita ni Marco, napagtanto niya ang lawak ang pagbabago ng lalaki. Hindi lamang sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang buong pagkatao. Ang dating janitor na kanyang ininsulto ay ngayon ay isang matatag, matalino, at higit sa lahat, mapagpatawad na tao. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding paghanga, kasama ang bahid ng pagsisisi. Naramdaman niya ang matinding pagkabigo sa kanyang sarili, sa pagiging bulag sa tunay na halaga ni Marco noon. Ang lahat ng kanyang mga pangarap na magkaroon ng isang matagumpay na buhay ay tila walang kaburuhan kung hindi niya nakita ang tunay na halaga ng pagiging tao. Ang kanyang puso ay kumakaba at sa kabila ng lahat, isang pag-asa ang sumilay sa kanyang kalooban. Marco, ani Clarice, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon, nakita ko na ang tunay mong halaga. Sana, pwede tayong magsimulang muli. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay, ang bawat galaw ay puno ng aalinlangan, ngunit may asa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Marco. Tila humingi ng isang pagkakataon
isang pagkakataon na baguhin ang nakaraan na makabuo ng isang bagong simula. Ngunit dahang umiling si Marco. Ang kanyang ngiti ay nanatiling kalmado. Ngunit ang kanyang pag-iling ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Clarice, pinatawad na kita. Pero ang pag-ibig, ibang usapan. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng matinding katotohanan. Matagal na akong lumipas sa paghahanap ng pagpapatunay mula sa iyo. Natuto na akong mahalin at respetuhin ang sarili ko, anuman ang tingin ng iba. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang huling pahina sa isang aklat, isang pagtatapos sa isang kwento na matagal nang natapos para sa kanya. Hindi na niya kailangan ng pagmamahal o pagtanggap ni Clarice upang maging buo. Ang kanyang halaga ay hindi na nakasalalay sa kung ano ang tingin ng iba sa kanya, kundi sa kung ano ang tingin niya sa kanyang sarili. Ngumiti si Marco, isang ngiti na tila nagpapahiwatig ng kapayapaan at kalayan. Salamat sa iyo, Clarice. Ikaw ang naging susi sa pagbabago ko. Ito ay isang pasasalamat na walang bahid ng puot, isang pasasalamat na nagpapakita ng malalim na pang-unawa. Ang kanyang mga salita ay tila isang matamis na paalang, isang pagtatapos sa isang mahabang kabanata. Tumalikod siya at dahang lumabas sa cabin. Naiwan si Clarice na nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakalahad. Ang kanyang puso ay puno ng halong emosyon, ang gaan ng pagtanggap sa kanyang paghingi ng tawad. Ngunit ang matinding panghihinayan sa isang bagay na kanyang binitawan, isang bagay na hindi na niya mababawi. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa pintuan na iniwan ni Marco. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala sa kanya palayo. Ang matinding regret ay tila isang malamig na simoy ng hangin nang humahaplos sa kanyang kaluluwa. Nagpapaalala sa kanya ng isang pagkakataon na kanyang sinayang. Mula ng araw na iyon, nagpatuloy si Kapitan Marco de la Cruz sa kanyang paglipad sa kalangitan. Ang kanyang pangmalan ay naging kasing kahulugan ng dedikasyon, tibay ng loob, at pagpapakumbaba. Siya ay naging isa sa mga pinakarespetadong kapitan sa mabuhay, at ang kanyang kwento ay kumalat. Naging inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na nangangarap abutin ang kanilang mga bituin, anuman ang kanilang pinagmulan. Ang kwento ng dating janitor na naging kapitan ay naging isang alamat sa mga pasilyo ng NAIA at sa mga silid, aralan ng Batangas Aviation Academy. Sa bawat paglapag ng eroplano, sa bawat pagbati ng mga pasahero, at sa bawat paghanga ng kanyang mga kasamahan, laging may ngiti sa mga labi ni Marco. Isang ngiti na nagpapaalala sa kanya ng kanyang paglalakbay at ng kalayaang kanyang natagpuan. Si Clarice Ramirez, sa kabilang banda, ay nanatiling isang flight attendant, ngunit ang kanyang puso at pagkatao may nagbago ng lubusan. Ang kanyang matinding pagsisisi at ang aral na ibinigay ni Marco ay naging isang pundasyon para sa kanyang bagong pagkatao. Ang dating Clarice na mayabang, mapanuri, at mapanghusga ay naglaho na, napalitan ng isang Clarice na mapagkumbaba, mabait, at higit sa lahat, mapagbigay, at pagmahal sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Hindi na niya hinuhusgahan ang sinuman batay sa kanilang anyo o trabaho. Sa bawat pag-uusap, laging naroroon ang kanyang respeto, at sa bawat ngiti, laging naroroon ang kanyang sinseridad. Sa kanyang puso, laging may isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang kalooban. Ang kwento ni Marco at Clarice ay nag-iwan ng isang malalim na aral sa puso ng lahat. Isang paalala na hindi dapat minamaliit ang sinuman dahil sa kanilang trabaho o estado sa buhay.
ang janitor. Ngayon, maaring maging kapitan bukas. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasa kanilang kalooban at paninindigan, hindi sa panlabas na anyo o posisyon. Ang paglalakbay ni Marco ay hindi lamang isang paglipad sa kalangitan, kundi isang paglipad patungo sa pagtuklas ng sarili, isang paglipad na naghatid sa kanya sa tunay na kalaya. Sa huling sandali, makikita si Marco sa loob ng buong cockpit. Ang eroplano ay lumilipad sa kalangitan. Ang mga ulap ay tila isang malawak na karagatan sa ibaba. Ang sinag ng araw ay pumapasok sa bintana, nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang ngiti ng pagtatagumpay sa iba, kundi isang ngiti ng kapayapaan, ang kalayan. Ang kanyang puso ay malaya na mula sa mga bigat ng nakaraan, at ang kanyang kaluluwa ay lumilipad, malaya sa kalangitan, at malaya sa kanyang sarili. Ito ang tunay na kalayaan na kanyang natagpuan, isang kalayaan na walang sinuman ang makakakuha mula sa kanya.